mahihirapan tayong habol dito, habol doon, resulta na ikauuwi po sa labis na stress. Dito tayo mag-iingat mga ka-farmers kasi minsan yung kamay natin may hawak karayom ay hi mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. For today's video, samahan niyo po ako guys dahil ako po ngayon ay magpupurga sa akin pong tin batch fatteners na 10 piraso po Ngayon guys, sa araw na ito, sila po ay saradong 1 month po simula sa pagbili ko sa kanila. And then 1 month din po sila today sa pagkain po ng starter feeds. So ngayon guys, isa po sa mga desisyon ko na pupurgahin ko sila ngayon guys dahil nga po kailangan nating mag-shift sa grower sa transition na proseso. So guys, kung ikaw po pala ay bago pa lang sa aking channel, kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, subscribe now and hit the bell ring for more upload sa akin pong mga simpleng tip, munting idea na akin pong binabahagi sa mga baguhan dyan. Meron akong hinanda, alika pakita natin, alcohol, ayan, alcohol, tapos meron tayong hinanda na pitcher, no? Ito pong lagayan ho guys, ng mga sukat yan, measurement. Akin lang pong lagay ang ating white na panyo, amunas natin to guys sa ating karayom, tsaka sa syringe. Ayan, meron tayong nabili na siren. So ito po ang gagamitin ko ngayon, ivermectin, Ginvit, Ivermec, I am not sponsored with this product, ha. Ayan, hindi po ako gagamit ngayon mga ka-farmers ng Latigo o Bulatigo o ano po mga powderized na pamurga. Ito po ang nabili ko sa Pacifica Agri-Vet Supply sa Bugasong po, bayan ng Bugasong. So dahil meron tayo nito, inject po ang gagawin natin ngayon sa pagpurga sa akin pong tin batch fatteners. Ayan. Then meron ako ditong binili na mga karayom. Gagamit tayo guys ng gauge na size 19 na 1/2 ang size, Ayan. So medyo basa siya kasi nga actually nahugasan ko na. Din ngayon atin pong lagyan ng alcohol, Ayan, beginners take note, simple lang po ang mga tip ko dito sa aking YouTube channel, pero sana po magdulot ng malaking tulong, para sa mga baguhan. Sa mga expert dyan, mabuhay pa kayo. And also, meron tayong hinanda na kumukulong tubig. Ayan guys, gaaso-aso pa guys, init kaya na ba, So, ating sterile, Okay, disclaimer lang ha, ito po ay gawain ni Dodong sa akin pong backyard piggery na magamit tayo guys ng anong tawag dito, ng ininit na tubig, kumukulong tubig. Yan, ilagay natin ganyan, pagkatapos lagyan natin ng tubig na mainit. Ganun lang kasimple. Actually nahugasan na natin to, diba? Ganun lang po mga ka-farmers. Ayan. Pagkatapos po, bago tayo mag-inject ngayon, bago natin gagawin ang pag-inject ng purga sa ating fatteners. Fatteners, linawin ko lang pala, hindi po sa inahin, ha? Hindi po. Fatteners po na tin batch ni Dodong po. Ang pag-numbering muna sa ating mga fatteners. Come on guys! Bigay! Ay! Balisa ang ibang baboy dito. Tip ko, simpleng tip lang ito, munting idea. Itong numbering, meron tayong pintil pin na hindi po ito nabubura, Meron kasing pintil pin na pang whiteboard, nabubura po yon, erasable. Ito hindi po nabubura ang ink nito. Beginners, atin pong tatandaan, kung marami tayong baboy, halimbawa, ang aking baboy ay 10 piraso, 10. Para hindi malito, ang goal natin, para hindi malito, kailangan nating mag-numbering sa bawat baboy natin para lahat sila ma-injikan ng purga. Disclaimer lang, ito po ay sarili kong idea. Magsimula tayo mga ka-farmers. Diki, sila pala guys ay tuyo ang katawan, maganda magguhit ng pintil pin. Number 1. Kasi kung basa po mga ka-farmers ang katawan sa baboy, ay hindi po kakapit ang pintil pin. Yan, number 4. And number 5. Medyo malayo lang. Number 5. Number 6. Ang malapot na guys Number 6. Number 7. Pakita natin. Tapos, abot ba? Number 8. Binoy scout na guys ang style
Number 8. Ang sinilas ko saan ba? Kay musulod ta sa kurong. Papasok tayo sa kurong. Sinilas po na para sa... Ito guys, oh. Ayan ha. Magpalit tayong sinilas. Iba ang sinilas na para sa babuyan. Come on, Dicky. Anong number na? Number 9 na. Number 9. Dicky, come on. Mga behave baboy ko. 10. Number 10. Come on, Dicky. Ayun. Ayos, ha? Pasensya na guys, may harang tayong tubo dito kasi hindi pa natatapos yung ating ginagawang partition para sa fatiners, sa inahin I mean. Ang next step po na ating gagawin ay ang pagpapaligo po sa aking mga fatiners. Siyempre beginners, atin pong paliguan bago tayo mag-inject sa baboy, no? Yan. Actually mga ka-farmers, hindi ko sila pinakain ng lunch ngayon. Tandaan po natin mga ka-farmers, sa mga export dyan, mabuhay po kayo. Tandaan po natin beginners. Kaya ko inuna ang pag-marking sa numbering ng mga baboy na to. Pagbasa kasi halimbawa, ganyan, tapos nang naligo o tapos na silang napaliguan. Ang disadvantage, hindi po kakapit yung pintil pin sa kanilang katawan. Kaya ang ginawa nating sistema, numbering first, bago paligo. Tuloy tayo guys. Bibigyan po natin ng sariwang pakiramdam, malamig na pakiramdam ang mga baboy ko bago tayo magpurga, ha? Kasi po, hindi po ako nagpapaligo sa mga baboy ko after ako nag-inject ng purga sa kanila o kahit naman halimbawa vitamins. No? Pagkarayom ang ginamit natin sa baboy, either vitamins man yan, bakuna man yan, pamurga man yan, kung nag-inject tayo ng sa baboy, gamot, antibiotic o ano pa man, mas maganda pong gawin natin na palilipasin muna ang 2 araw hanggang 3 araw bago sila paliguan. Ang practice na yan ay maganda po para sa ating mga baboy na maiwasan ang magkaroon ng problema tulad ng lagnat. Minsan kasi nagkakaroon ng problema sa baboy pag agad pinaliguan na matapos kami mismo nag-inject sa kanila. Mga ka-farmers, ginagawa ko po ito ngayon, napurgahan sila dahil po preparation sa kanila pong grower stage po. Okay? So actually guys, ang kanilang area, nasprehan ko na yan kanina ng tubig na may kasama pong Major D, no? So konting na lang to guys, konting linis na lang po. So ngayon guys, sila ay 30 days na po kumain ng starter feeds, dry feeding na pagpapakain sa starter feeds. Diki, urong ka urong. Medyo malaki na sila guys. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ako naman guys kasi nag-iingat si Dodong Biliran na hindi po masaktan ang mga baboy sa panahon na ako ay nag-spray sa kanila. No? Umiingat po ako eh. Ayan. Tama na yan guys ah. Oh, parang umulan yata no? Umulan nga. Umulan? Okay, so ang susunod na gagawin ay mag-ready tayo ng feeds. Kuha tayo ng starter. Ayan, starter feeds po ha. Bibigyan ko lang sila muna ng konti. 2 kilo lang muna. Kasi 10 sila, marami. Remember po mga ka-farmers ha, beginners, inject po ang gagawin ko ngayon. Hindi po, hindi po powder ha. Teka lang. Huminga itong na yun ha. Para manahimik, bigyan natin ng kunting feeds. Okay. Sana yung feeds nila? Ito, gestation. Mahali ka.
Okay? Natapon ng konti, pero sige lang. Hindi natin masyado na timing. Ayan! Tara na. Magbigay tayo ng feeds. Diki, come on! Dali. Hali kayo. Hoy, bumangon na kayo dyan. Hoy! Kinakausap guys yung Dodong yung baboy. Ito. Yan. Akala ko guys yung mga baboy ko, pati nurse, naubo. Yung pala, samid lang pala sa feeds. Samid sa feeds. Yan. Kasi minsan, napapansin ko sa kanila, napakalakas po nilang humabhab, lalo na pag gutom. Habhab. Mukbang. Okay. So, hingagaw tayo guys. Sabol tayo ha. Ito na po. Mag-ready tayo ng ano. Mag-ready po tayo ng ivermectin. Ayan guys oh, mga baboy namin ay talagang na-realize ko po na pwede na po silang ilipat sa grower, no? Kasi nga po 1 month na silang kumain ng ano starter. Okay na po yan guys. Okay, so mag-ready tayo ng pangkalahatang ivermectin. So ang ibibigay ko sa kanila ay kaya na sa kanila ang 1 ml per head. Okay? Number 1. Ito guys, saliiga ko magano ha. Tatansyahin ko lang po. Hindi ko po siya diniin ha, ang karayom. Para hindi po tumagos sa kanyang laman. Number 2. Come on, Deke. Sige. Suwabe lang. Number 3. 1 ml. Asan ang number 3? Deke. Nagmay lang guys. Ito po ay easy injection. Asan yung number 4? Number 5. Asan na? Ito? Number 6. Ito? Kita natin niya. Number 7. Bilis-bilisan ko guys kasi nga po baka maging ano sila maging maligalig Halika dito, number 7. Dito tayo mag-iingat mga ka-farmers kasi minsan yung kamay natin may hawak karayom ay binabangga nila yan. Okay. Number 9. Asan na? Ito. Control lang ha. Number 10. Asan na? Yan. Ito. Okay. Ngayon, lilinawin ko lang po Linawin ko lang po para yung mga masyado pong vigilante sa paningin, lalo na sa ginagawa natin ngayong pag-inject. Linawin ko lang po yung akin pong ginagawa ngayon po mga ka-farmers. Gumamit tayo ng injectable na pamurga. Kinontrol ko lang po guys yung pag-inject. Today ay ending nila sa starter feed. So kinontrol ko lang po, in-apply ko lang po, sinubukan kong in-apply o ginawa ang tinuro po ng aking technician. Sir Jimar Malones, maraming salamat po sa iyong assessment sa akin dati sa iyong alalay. Tinuruan mo ako Sir Jimar Malones, taos puso po akong nag-thank you sa iyo sa mga munting tip, munting idea sa pagturo mo sa akin kung paano mag-inject sa baboy. Salamat po ng marami. At ganoon din po kay Sir Kevin, Sir Kevin Paklibar. Salamat din po kayong dalawa sa sa Yunako Figurlac. Maraming salamat sa inyo sa mga tinuro nyo sa akin. So ngayon, nakita natin na nag-inject tayo. Hindi ko na po ginawa mga ka-farmers. Hindi ko na po ginawa yung bitinin yung baboy kasi mabigat na po sila Ngayon, pag binitin, mabigat. Wala po tayong alalay na mag-ano sa kanila. Kaya ang ginawa natin ay control lang, talagang kinontrol ko lang ang ang pagdiin sa karayom. Kasi pag i-ano mo yan mga ka-farmers, beginners, makinig kayo. Kung kayo po ay mag-practice po sa pag-inject, ito, number 1,
hindi mo sila pwedeng hindi mo sila pwedeng gamitan ng yung 1 inch na karayom. Halika, pakita natin. Mag-alay tayo ng munting idea para magkaroon ng mga munting kaalaman ang ating halika dito, ang ating mga ka-farmers dyan na baguhan. Ito dito. Beginners, bago tayo mag-end sa video na ito, si Dodong Biliran mag-aalay ng munting idea. Ito, 1 inch size. Ito, ang kalahati ay 1/2 inch. Sa ganitong edad sa baboy, na nasa pa lang, 1 month pa lang sila kumain ng starter, hindi po tayo pwedeng gumamit ng ganitong klaseng karayom. No, disclaimer lang ito ay aking idea lamang. Kasi pag nagkamali tayo, dahil nga baguhan pa tayo halimbawa sa pag-inject, baka masubrahan po natin ang diin at masyado pong masaktan ang baboy na ikauuwi po sa labis na stress. Disclaimer lang ulit, ang idea na ito, akin lamang po, base sa aking pag-analyze dito sa edad sa mga baboy na yan at dito sa 1 inch na karayom at ang 1/2 inch na karayom. May mga numbering po yan So gumamit tayo ngayon ng 1/2 inch na karayom, gauge 19. Ayan, lilinawin ko po bago tayo magtapos sa video na ito. Yung nag-comment dyan regarding po sa powder na pamurga, kahit anong powder or kahit anong brand na pamurga sa powderized na pamurga, ang ating gagawin mga beginners dyan, tandaan po natin na pag gutom ang baboy natin, yun ang magandang purgahin sila. Ang purpose natin kung bakit magandang purgahin ang mga baboy natin na gutom sila para maubos nila ang feeds na may halong purga. Ulitin ko po, ang advantage po na gutom ang baboy, mas magandang purgahin sa powderize dahil para maubos nila ang feeds na may halong purga dahil matakaw po yan sila kumain pag gutom. Pag nakain nila ang feeds na may halong purga, sigurado guys, 100% sa aking paningin, sigurado yung mga parasites na nasa kanilang katawan ay makakakain din sa purga na ating binigay sa kanila. Ang disadvantage pag busog yung mga baboy sa ating pagpurga ng mga powderized na pumurga, yung hindi po kagandahan, hindi po iipikto ang purga sa aking pag-analyze dahil busog po sila. Assuming busog sila, pupurgahin ko sila. Hindi nila kakainin yung feeds na may purga. At pag yan hindi nila kinain yan, wala pong magandang resulta ang atin pong matatanggap sa mga baboy. Hindi sila matablan sa purga. Hindi po maapektahan, hindi po mawala ang mga parasites, ang mga bulati sa kanilang katawan dahil nga po busog. Kaya pinapayo po ng mga eksperto, handog nila para sa atin, mas maganda po na gutom ang mga baboy bago natin sila purgahin kung powderized na mga pamurga ang ating gagamitin. Pero guys, base sa aking pag-analyze, busog man o gutom ang mga baboy base sa aking nagawa dito sa mga baboy na to at doon po sa mga nagdaang batch ko po, pag injectable po ang ang ginagamit nating pamurga, disclaimer lang guys tingin ko guys okay naman, tingin ko effective naman kahit na pinakain ko sila ng ng feeds doon. Pagpurga ko sa kanila kasi dati binigyan ko sila ng feeds, yan, mga 1 kilo o 1.5 kilo. Kasi nga kung hindi mo sila bigyan ng feeds, hindi sila pupunta sa pasungan, sa kainan. Ngayon, pag hindi sila pupunta sa kanilang kainan, mahihirapan tayong habol dito, habol doon. Resulta, tayo ay parang may chance na mapandol, matisod. So, better kung maglagay tayo ng feeds dyan. Ipikto pa rin yan mga ka-farmers, beginners. Disclaimer lang ipikto pa rin ang ivermectin sa katawan ng baboy, either nakakain siya o hindi. Kasi importante, pumasok yung liquid na pamurga sa kanyang katawan. Ayan, so mag-shoutout muna tayo sa ating mga kababayan na sina Jennifer Tijano, watching from Dinagat Island. Shoutout po. Kay Daisy Dulat, shoutout po. Kay Luz Tisado, shoutout. Lelebeth Ilagan, shoutout po. Kay Sally Kumayog, shoutout. Queenie Ignacio, shoutout. Apolonia Sanchez, shoutout po. Kay Hernani Dilugar, shoutout po. Eden Ventura, shoutout.
Joshua Militon, shoutout. At sa inyo pong lahat, viewers. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Ako po si Dodong Bilaran, ang labis pong nag-thank you sa inyong lahat sa patuloy niyo pong pagtangkilik po sa aking mga simpleng video dito po sa aking YouTube channel, maging sa akin pong Facebook page. Kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po and hit the bell ring for more upload. God bless po sa ating lahat and peace out everyone.